ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, bida at byuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop na tayo, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon! Yes, good afternoon. It's once again P-Pop Live! Yes, live na live po tayo ngayon. Okay, at saka ang ganda ng topic natin ngayon. Talagang very important po talaga ito, lalong-lalo na sa mag-asawa. Yung divorce law ay medyo umuusad, Divorce nakakalungkot. bill. Totoo yan, matagal na nating alam yung tungkol sa divorce, pero doon lang po yun sa ibang bansa. Sa atin po, hindi po natin yan pinapansin dahil ayaw natin yan. No? Kasi alam naman natin na may sinasabi nga na katuruan natin yan, pero hindi lang po dahil sa katuruan. Dahil na-realize po talaga natin na importante po ang pagiging mag-asawa ng habang buhay. Yan, tingnan natin yung ating tatalakayin ngayon sa Amoris Laetitia 2:3-7. It is becoming more and more common to think that when one or both partners no longer feel fulfilled or things have not turned out the way they wanted, sufficient reason exists to end the marriage. Parang nga sinasabi, wala nang patutunguhan yung kanilang pagsasama. O kaya, yung kanilang pangarap, yung kanilang plano ay hindi na nangyayari. Yun, for whatever reason. So, yun ay para sa kanila, ay dahilan na para mag-isip na tapusin na yung kanilang marriage. Kaya sila, parang niisip na nila, ayan, mabuti na lang papasa yung divorce bill. But there is a disadvantage, siyempre. Kasi, tingnan mo kung ganito, sabi ni Pope Francis, were this the case, no marriage would last. Or at times, all it takes to decide that everything is over is a single instance of dissatisfaction. Hindi ba minsan nangyayari sa buhay ng mag-asawa na para bang hindi na sila masaya doon sa kanilang buhay may asawa? Kaya nga ang title ng palabas natin ngayon bakit? Kasi alam nyo, minsan, bugso lang yung paggalit. Tapos mamaya, marirealize mo, naku, hindi pala kami dapat nag-away. Kung may divorce din, nagdihiwalay na kayo. Tapos na-realize mo, naku, ako nga pala may kamali. O dapat nanginayang ka na ngayon. Nag-divorce na kayo. Di ba? O di pride na ngayon. Hindi na kayo magbabate. Di ba? Kasi talagang minsan yung pag-aaway na mag-asawa, impulse lang yun, impulsive ka lang. Or minsan hindi ka lang napagbigyan. Pero after a while, no? Dahil wala naman tayong iniisip na maghihiwalay tayo, magde-divorce tayo. Alam natin, bukas siya pa rin ang makikita mo sa kama, no? Sa bahay. Talagang iisipin mo na gagawa ka rin ng paraan na bakit ba kami nag-away? Hindi maganda para makita ng mga anak namin, ng mga na yung ginagawa namin. So, nag-iisip ka ng paraan para magbati kayo. Pero pag divorce bill, iisipin mo na, ay, bakit pa ako mag-iisip? Mag-divorce kung divorce. Diba? Ganon Alam mo, maraming instance na parang inis na tayo. No? Galit, hindi lang inis, galit talaga. At totoong galit. So, yun yung time na parang minsan mag-iisip ka na, no? Ano kaya itong kahihinatnan nitong aming buhay? Minsan, pagka kailangan mo, dapat nandito yung asawa ko. And yet, wala siya. Meron siyang ibang mas binigyan ng priority. Niisip mo na agad, hiwalayan ko na yan. Walang silbi. Puro na lang promise, puro na lang promise. So, diba?
lagi kang naiinis. Oo. Pero alam nyo, nangyayari talaga yung ganon. Pero after a while, no, after ilang days, dahil kayo pa rin magkasama, tapos mga anak niyo, nahuhupa yun, no? Mawawala yun. Unless, of course, may mga iba dyan na talagang pride. Dito na po papasok yung ating sakramento ng kasal. No? Kasi wala naman po talagang perfect marriage. Nagpakasal tayo sa simbahan at nagkasama natin si God na nag-I do tayo for better or for worse. Si God, no, ang witness dyan, siya ang tutulong sa atin. Meron din akong kakilala nung nagtatrabaho pa ako. Parang yung babae, ang reklamo niya, parang wala na akong silbi rito sa bahay. Di ba? So, nag-iisip na rin siya na maghiwalay. Yung iba naman, ang sabi, naku, mabuti pa yung kapitbahay natin eh. Yung ugali niya, mas gusto ko. Yun yung mga idea na nag-iisip ng paghiwalay. Kung merong divorce, malamang matuloy yun. Yun na lang lagi ang iisipin nila. No, hindi na sila mag-iisip ng solution o ano man. Kasi ang dali naman maghiwalay. Bakit pa tayo magbabati? Ayoko na sa iyo. Tapos, samantalang kung wala, di ba? Gumagawa tayo ng paraan. Habang gumagawa tayo ng paraan, si Lord naman ang tumutulong sa atin. Ako, nagkaroon ako ng ganong case, di ba? Nag-away kami, pagkatapos naghiwalay. Kasi naghiwalay kami, hindi naman ako nga pag-asawa. Dapat, kung nag-isip, isipin mo mabuti. Kasi walang divorce bill. Ibig sabihin, pagka naghiwalay kayo na walang divorce bill, you still have another chance. Kung halimbawa, isip mo na mukhang mali talaga ako, di ba? Meron chance na bumalik ka rin sa asawa mo kasi hindi ka naman talaga pwede maanal. Walang divorce bill. Pero kung meron divorce bill, malamang maghahanap ng iba yon. Agad. Parang, ang bilis naman maghanap ng asawa eh. Divorce ko lang yan, hindi hanap ako ulit. Marami rin ako na-encounter. Naghanap sila, yung pala mas worse pa doon sa asawa niya, yung kanyang nakita. Totoo yan. Hindi naman po, akala nyo hindi po yan parang kagamitan na pwede mo lang palitan. Ay, ayoko na nitong cellphone na to, old style na to, ayoko na nito, bibili ka ng bago. Wow! Hindi po ganun ang asawa. Kung walang divorce bill, talagang mag-iisip ka mabuti bago kayo sabihin nyo maghiwalay tayo. Kasi pagka kayo ay naghiwalay, pareho naman kayo hindi makapag-asawa. Kung nag-asawa kayo, pareho kayo merong threat na pwede kayong demanda ng concubinage, inyong buhay hindi normal. Kasi marami kayong mga hindi magawa na legal ang inyong pagsasama. Pagsisisihan mo talaga yon. Marami akong nakita na nagsisi sila. At meron tayong nakausap. Di ba? Mag-asawa sila. 14 years old pa lang daw siya. Pagka nag-aaway sila, nag-iisip na maghiwalay. Pero hindi ginagawa dahil nga wala namang divorce. Di ba? So, tuwing maiisip yon, nagkakaroon ng chance na ulit, reconcile, at napagbibigyan. 14 years old. Ngayon, 73 years old na siya. Sila, mag-asawa. Ano pa rin sila? 47 years ng kasal. Kung naunawaan mo yung buhay ng may asawa, talagang mapipigilan. Yung total breakdown. Yung tuloy-tuloy na mawala na talaga yung buhay nila. Kaya nga sabi ng isa, sabi ng asawang isa, sabi niya, nako, biruin mo pag nagkaroon ng divorce bill, hiwalay na kami, ano na ako ngayon? Hiwalay na siguro kami. Parang ganon. Kaya nga, siya ang sabi niya, ilabanin niya yung divorce bill na yan. Kung hindi, ako hindi ko alam kung ano na buhay ko ngayon. Totoo yun. Diba? Talagang malaki po ang nagawa. At saka, isa naman, ang sabi naman niya na nakakatulong talaga ang panalangin sa Diyos. Kasi, siyempre, ba't nila naiisip mag-divorce? Meron talaga silang problema, nag-aaway, mga ganyan, di magkakaunawaan. Yung pagpasensya, ay binibigay naman yun ng Holy Spirit. Kaya importante rin din sa mag-asawa, yung kahit papano may spiritual din kayong pinatutunguhan. Hindi naman natin din kaya mag-isa. So kahit saan po yun. Kaya kung maganda yung spiritual level ninyo, tapos walang divorce bill, totoo po yung sinasabing may forever. Yung sabing, till death do us part. Ang buhay ng may asawa, talagang sa umpisa, siyempre, kailangan nyo mag-adjust sa isa't isa.
kailangan yung pag-usapan. Kung hindi kayo mag-a-adjust, siyempre, talaga namang magkaiba ng ugali, magkaiba ng kinalakhan, magkaiba ng education, ng intelligence. Lahat halos magkakaiba. Pagkatapos, during the time na sila ay magkasama, dun yung inaayos nila. At nakakatuwa na yung mga ganun differences, unti-unti nagiging very smooth na. Hanggang sa dumating ang time na ganito pala yun. Actually You nga, will no? realize. Actually nga, kung talagang may issue, ano, at walang divorce bill, pwede silang parang Cool down. Tapos, yun, pagka nagkaroon sila ng realization, pwede pa rin silang magbati, di Bigyan ba? mo lang siya ng space. Oo, hindi parehas ng divorce na talagang nag-divorce na tapos may pride Wala na yun na. di Wala ba? na, papasok Ngayon, na pag pride. sinabi naman, bakit naman may annulment? Ang annulment kasi, hindi po yan parehas ng divorce bill na kahit gusto ko ngayon na divorce. Yung annulment kasi meron po talagang history. Immature sila. Oo, Bata immature, pa at hindi bata nila pa. naunawaan ang Yes, kanilang so, pinasukan. meron- Sabi kasi nung iba bakit natin pipilitin kung talagang yung buhay nila parang nasa impyerno na? Hindi ba? Tsaka- Alam mo, kung bakit nagiging impyerno yung buhay nila? Kasi hindi nila natupad yung dapat na ginagawa nila pag sila ay nag-asawa. Para magkasundo ang dalawa magkaiba. Dalawa magkaiba ng personality, dalawa magkaiba ng pag-iisip, ng prinsipyo. Para magkasundo, nag-uusap sila. At pagka sila ay nag-uusap, nagbibigayan. Yes. Hindi yan yung parang, kung ako ang tama, dapat ako ang masusunod. Ganon din siya. Pag sinabi niya kung siya ang tama, dapat siya ang masusunod. Now, dito sa prinsipyo ng mag-asawa, ang sinabi, it is better to be loving than to be right. So there are times na kahit na sabi natin, tama ako, but I chose to be loving. Di ba? Para maging masaya ang buhay namin. Yan yung nangyayari talaga sa buhay ng mag-asawa. Ngayon, kung ang sinasabi ninyo na wala nang mangyayari yan pagka ganyan ang kanilang ginagawa, tinatanong ko yung ibang binibigyan natin ng pre-K na. Sabi, naniniwala ba kayo? Sabi, naniniwala ba kayo na ang ugali kahit gaano kasama ay pwedeng mabago? Pwede. Sabi nila, pwede. Yes. So, kung ganon, there are ways, there are times na talagang darating yung kayo ay parehong magbabago at magiging masaya ang buhay ninyo. Yan. Kaya nga din, yung mga, lalo na kung may anak kayo, isa po rin yan, no, na magdadalawang isip ka para kung maghihiwalay kayo o hindi. Oo, apektado At kasi yung po bata. talaga, alam nyo ngayon, yung sitwasyon ngayon, yung panahon ngayon, tingnan yung mga bata, hindi lang sila nagsasalita, pero tinitignan nila yung kanilang mga magulang. Ang laki po ng epekto pag magkahiwalay po ang magulang. So, sana man lang maisip natin yun, no, para sa mga anak natin. So, nilalagay mo para sa anak, pero mamaya, makikita mo, nagbati na pala kayo, di ba? Kasi, ang importante kasi, no, yung heart mo, na gusto mong maging maayos ang pamilya mo. Kung hindi kayo nagkakasundo ng mag-asawa, pero alam ni Lord yun, si Lord ang gagawa ng paraan. Maging patient ka lang. Huwag ka masyadong nagmamadali. At saka, lalong-lalo na ngayon, di ba? Alam naman natin na saan ba pupunta, lahat naman tayo, mawawala. So, sabi nga nung nakausap natin, sinabi nga nung pare na, hindi mo ba alam na yung asawa mo, na inaaway mo, yan yung passport mo sa langit. Paragraph 238. Ito yung parang sinasabi ni Pope Francis kung paano yung mapipigilan ninyo yung paghiwalay. Sabi nga rito, kung lahat ng mga nag-asawa at the start, they are immature. Nagmamature sila dahil sa mga situation na na-encounter nila sa buhay. Tapos, they try to mend their differences, they try to negotiate and agree, and then they will mature. Yun yung sinasabi. Pagka ganun lagi ang nangyayari, kahit na meron siyang ayaw mo, ikaw din meron. Normally ganun. Hindi tayo perfecto. But, as we encounter, habang na-encounter natin mga ganun situation,
magmamature talaga yan. At pagka nag-mature yan, diyan natin makikita that we can really prevent yung breakup. Kasi talagang dapat natin i-protektahan na ma-preserve natin yan. Lalo na kung meron tayong anak. Because yung anak natin will later build his own family. Kanino ang gagayahin niya pagka naghiwalay at hindi nabuo yung pamilya? Ikaw din ang gagayahin yung inyong pamilya rin. Every time na merong encounter na crisis sa pamilya, it can be a new yes. Ibig sabihin, yes, pwede pala. Yes, we can resolve everything. Yes, we can renew, we can deepen, and inwardly strengthen our relationship. Pagka rin naging mature sila, hindi na sila takot na pag-usapan yung ugat ng kanilang mga pinag-aawayan. They will learn how to renegotiate. Teka, mukhang mali yung ating approach. Mag-usap ulit tayo, tingnan natin kung paano natin mahaharap yung ganyang klaseng problema in the near future. Sabi nga, with this kind of constant openness, they are able to face any number of difficult situations. Nakakayanan na kahit na maraming difficult situation na yan, kayang-kaya. In any event, while realizing that reconciliation is a possibility, we also see that what is urgently needed today is a ministry to care for those whose marital relationship has broken down. Meron tayong accompaniment program. Pagka kakainisan ng mag-asawa, pasyal kayo sa kapihan. There you will realize that everyone has the same problem. Amen. And ano ang nasisira? If you quit, sumuko ka na at ayaw mo nang ayusin. But if you wanted to resolve yung iyong issue, yung inyong crisis, sigurado may mangyayari. Okay. Diba? Amen. So dapat yung divorce bill na yan hindi matuloy because lalo niyang sisirain ang family dito sa ating bansa. Dahil family is a gift, di ba? So, ayaw niyo ba ng gift? It is a gift from God. Yes. Kung gift kay God yan, God will pour out all the graces that we need para maging pasensyoso, para magpatawad, para maging matatag sa mga anumang mga problema sa buhay ninyong mag-asawa. Yes. All right. So loud and clear, no to divorce. Amen. Yeah. Okay, so we'll see you again next Sunday. Bye-bye. Live po yun.